6:00 ng gabi, nang muling dumaan si Fred sa maliit na karinderya ni Aling Nena. Galing siya sa trabaho at tulad ng nakasanayan, doon siya kumakain bago umuwi. Hindi naman espesyal ang lugar. 3 mesa lang ang nasa loob. May ilang monoblock na upuan at isang lumang bentilador na halos hindi na maramdaman ng hangin. Pero masarap ang luto ni Aling Nena at abot kaya ang presyo. Fred, isang buong kanin ba o kalahati lang? Sigaw ni Aling Nena mula sa kusina. Buong kanin po, Nay. Gutom kasi ako ngayon eh. Napangiti si Aling Nena. Aba, mukhang malaki ang kinita mo sa trabaho ah. Umupo si Fred malapit sa pintuan habang naghihintay ng pagkain. Napansin na naman niya ang matandang lalaki sa labas. Nandoon na naman, nakaupo sa isang lumang karton, nakasandal sa poste, suot ang kupas na polo at pantalon na halatang ilang taon nang ginagamit. Mahaba na ang buhok nito at manipis ang katawan. Sa tabi niya ay isang lumang supot na tila lagi niyang dala. Ito ay si Mang Cesar. Hindi alam ni Fred kung gaano nakatagal itong tumatambay sa tapat ng karinderya. Pero halos araw-araw niya na itong nakikita. Hindi naman ito nanghihingi. Yon ang kakaiba sa matandang pulubi. Kapag may lumalabas na customer, hindi siya kaagad lumalapit. Tahimik lang siyang nakatingin. Minsan, kapag may naiwan na pagkain sa plato at itatapon na sa basurahan, saka siya dahan-dahang lalapit. Noong una, hindi yun pinapansin ni Fred. Pero habang tumatagal, napapansin niyang tila may sinusundan na ritual ang matanda. Isang gabi, nakita niyang kinuha ni Mang Cesar ang isang plato na may natirang kanin at kaunting ulam. Maingat niya itong inilagay sa lumang supot. Napakunot ang noo ni Fred. Kinakain kaya niya yan? Bulong niya. Maya-maya ay dumating na ang pagkain niya. Eto na Fred, sabi ni Aling Nena. Habang kumakain, hindi niya maiwasang sumulyap sa labas. May ilang customer na nagbibiroan patungkol kay Mang Cesar. Aling Nena, baka ubusan ka niya ng pagkain ah. Biro ng isang lalaki. Tumawa ang iba. Hindi sumagot si Mang Cesar. Tahimik lamang niyang tinanggap ang mga pagkaing halos itatapon na rin naman. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo ito at naglakad papalayo. Hindi alam ni Fred kung bakit, pero napatingin siya sa direksyong tinungo ng matanda. Makalipas ang ilang sandali, natapos siyang kumain. Aling Nena, mauna na po ako ah. O sige, mag-iingat ka ha. Pero imbes na diretso umuwi, napadaan si Fred sa eskinita kung saan niya nakitang pumasok si Mang Cesar. Huminto siya. Sa madilim na bahagi ng eskinita, nakita niya ang matanda. Binuksan nito ang supot, pero hindi ito kumain. May mga asong gala pa lang naghihintay sa paligid niya. Isa-isa niyang hinati ang pagkain at inilagay sa lumang lalagyan. Dahan-dahan bantay. Puti, ikaw rin. Tahimik na pinapanood ni Fred ang lahat. At sa unang pagkakataon ay naisip niya. Baka mali ang iniisip niya patungkol sa matanda. Pero bago pa siya makalapit, may isang bagay siyang napansin. Matapos pakainin ang lahat ng aso, umupo si Mang Cesar sa tabi ng pader. Kumuha siya ng maliit na bahagi ng natirang pagkain. At yon ang tahimik niyang kinain. Doon unang naramdaman ni Fred ang bigat ng isang tanong. Kung para sa mga aso ang karamihan ng pagkain, ano kaya ang kinakain ni Mang Cesar kapag wala nang natitira para sa kanya? Kinabukasan, hindi mawala sa isip ni Fred ang nakita niya kagabi. Habang nag-aalmusal siya bago pumasok sa trabaho,
Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ni Mang Cesar na nakaupo sa gilid ng eskinita habang pinapanood kumain ng mga aso. Hindi naman siya animal lover. Hindi rin siya sanay makialam sa buhay ng ibang tao. Pero may kakaiba sa matanda. Kaya nang sumapit ang gabi, mas maaga siyang dumaan sa karinderya ni Aling Nena. Fred, ang aga mo ata ngayon ah. Bati ni Aling Nena. Gutom lang po ako. Umorder siya ng ulam at umupo sa parehong pwesto. At gaya ng dati, naroon si Mang Cesar. Nakaupo sa labas. Tahimik. Parang walang pakialam sa mga taong dumaraan. Makalipas ang ilang minuto, may pamilyang kumain sa isang mesa malapit sa pintuan. Pagkaalis nila, naiwan ang halos kalahating plato ng kanin at isang peraso ng ulam. Lumapit kaagad si Mang Cesar. Hindi siya kaagad kumuha. Tinignan muna niya ang paligid. Nang makita niyang itatapon na yon ng isang batang taga-kusina, saka siya maingat na nagsalita. Pwede bang akin na lang ito, iho? Tumango ang bata. Kunin niyo na lang po. Salamat ha. Maingat niyang kinuha ang plato. Nakita yun ni Fred. Ngunit sa halip na ilagay lahat sa supot, pinili ng matanda ang ilang peraso ng pagkain at itinabi ang kanin. May isa pang customer na lumabas at nag-iwan ng tinapay. Kinuha rin iyon ni Mang Cesar. Pagkatapos, naglakad na naman siya papunta sa eskinita. Hindi na nakatiis pa si Fred. Sinundan niya ito. Pagdating niya roon, naroon na naman ang mga aso. Bantay! Agad na lumapit ang isang kayumangging aso. Ay nako puti, huwag kang makipag-unahan. May isang maliit na aso na tahimik lang sa likod. Halika na kulit. Napangiti si Fred. May pangalan pala ang mga ito. Isa-isang inilatag ni Mang Cesar ang mga pagkain. Maghati-hati kayo ha. Huwag kayong mag-away-away. Nakatayo lamang si Fred sa ilang metrong layo. Napansin niyang kahit gutom ang mga aso, hindi kaagad kumakain si Mang Cesar. Hinahayaan muna niyang mabusog ang mga ito. Nang matapos ang lahat, saka siya umupo. Lumapit si Fred. Manong, napalingon ng matanda. Bakit, iho? Para sa kanila ba lahat yung pagkain? Tumingin si Mang Cesar sa mga asong abala sa pagdila ng mga lalagyan. Hindi naman lahat. Bakit parang sila muna? Ngumiti ng bahagya ang matanda. Mas kailangan kasi nila, iho. Mas kailangan kesa sa inyo? Sandaling natahimik si Mang Cesar. Sanay na ako. Simple lang ang sagot. Pero parang may bigat na hindi kayang ipaliwanag ng dalawang salita. Umupo si Fred sa tabi niya. Matagal na po ba kayo rito? Matagal-tagal na rin. Wala po ba kayong pamilya? Hindi kaagad sumagot si Mang Cesar. Sa halip, pinulot niya ang isang maliit na peraso ng tinapay at inilagay sa tabi ng isang payat na aso. Sa totoo lang, meron. Nasaan po sila? Malayo. Yun lang. Hindi na nagtanong pa si Fred. Maya-maya, napansin niyang may maliit na supot ng pagkain na nakatabi. Hindi niyo pa po kakainin? Mamaya na lang. Pero baka maubusan po kayo at mapanis po yan. Tumawa ng mahina si Mang Cesar. Kung mauubusan bukas na lang ulit. Napatingin si Fred sa kanya. Para bang ordinaryong bagay lamang ang gutom. Parang may bukas naman palagi para sa isang taong sanay magtiis. Bago umalis si Fred, kinuha niya ang kalahati ng tinapay na hindi niya nakain. Iniabot niya kay Mang Cesar. Para po sa inyo, umiling ang matanda. Sa'yo na lang, iho. Pero busog na po ako. Saglit siyang tinitigan ni Mang Cesar bago tinanggap ang tinapay.
Salamat sa iyo ha. Tumayo na nga si Fred. Habang naglalakad pa uwi, isang bagay ang malinaw sa isip niya. Hindi pala kumukuha ng pagkain si Mang Cesar dahil gusto niyang makinabang dito. Kinukuha niya iyon dahil may mga nilalang na umaasa sa kanya. At sa gabing iyon, unang beses na naisip ni Fred na baka ang matandang akala niyang walang-wala ay may higit na malasakit kesa sa maraming taong meron ng lahat. Lumipas ang ilang araw, pero hindi pa rin mawala kay Fred ang patungkol kay Mang Cesar. Simula nang makilala niya ng kaunti ang matanda, iba na ang tingin niya rito. Hindi niya na ito basta-bastang nakikitang pulubi na nakaupo sa labas ng karinderya. Para sa kanya, isa na itong taong may sariling kwento. Isang gabi, dumating si Fred na pagod na pagod. Halos 9:00 na. Kaunti na lang ang tao sa karinderya ni Aling Nena. Habang kumakain siya, napansin niyang wala si Mang Cesar sa labas. "Aling Nena," tanong niya, "hindi po ba pumunta si Mang Cesar ngayon?" Pumunta kanina, baka nasa iskinita lang. Napatigil si Fred. "Bakit po?" Wala lang. Hindi ko lang nakita eh. Pagkatapos kumain, naglakad siya papunta sa eskinita. Doon niya nakita si Mang Cesar. Nakaupo ito sa tabi ng pader. Wala ang mga aso. Nasa tabi nito ang lumang supot. Lumapit si Fred. "Manong?" Hindi kaagad sumagot ang matanda. Napansin ni Fred na hawak nito ang isang maliit na lalagyan na may kaunting kanin at ulam. "Hindi pa po kayo kumakain?" Ngumiti si Mang Cesar. Ay, hindi pa pero okay lang naman ako. "Sigurado po kayo?" Tumango ito. Ngunit nang tumayo si Mang Cesar, bigla itong napahawak sa pader. Aray, Agad siyang inalalayan ni Fred. "Mang Cesar, nahihilo po kayo?" wala to. Gutom lang siguro. Napatingin si Fred sa hawak nitong lalagyan. Kaunti lang ang pagkain. "Bakit po kasi hindi pa po kayo kumakain?" Hindi sumagot ang matanda. Doon naintindihan ni Fred. Inilabas niya ang isang supot ng pandesal na binili niya bago pumunta roon. "Eto po, kainin niyo po." Hindi na. Para sa iyo yan, iho. May pagkain naman po ako sa bahay." Hindi na tumanggi pa si Mang Cesar. Tahimik siyang kumain. Hindi nagmamadali, pero halatang gutom na gutom. Habang kumakain siya, biglang nagsalita ang matanda. Alam mo, iho, dati hindi ako ganito. Napatingin si Fred. May trabaho ako noon. Driver. Talaga po? Oo, ilang taon din. Bakit po kayo tumigil? Saglit na tumingin si Mang Cesar sa malayo. Nagkasakit ang asawa ko. At pagkatapos naubos ang ipon. Tapos dumating ang panahon na hindi na ako makapagtrabaho ng maayos. Hindi na nagtanong pa si Fred. Nagpatuloy ang matanda. May anak kami. Pero nagkaroon din siya ng sariling pamilya. Hindi ko naman siya sinisisi. Mahirap ang buhay. Hindi ko rin naman gustong maging pabigat. Pero bakit po kayo rito nagpunta? Dito ako nakahanap ng lugar na pwedeng tulugan. Itinuro niya ang isang maliit na bahagi sa likod ng lumang bodega. Hindi maganda pero may bubong naman na masisilungan. Tahimik si Fred. Kapag may pagkain kumukuha ako. Kapag wala nagtitiis na lang. Pati po mga aso? Napangiti si Mang Cesar. May mga araw na sila pa ang kasama ko. Napatingin siya sa mga bakanteng upuan sa paligid. Alam mo, iho, hindi lang sila ang pinapakain ko. Kung ganun sino pa po? Sarili ko. Napangiti si Fred. Akala ko po sila lang. Tumawa ng mahina ang matanda. Kasama rin naman ako sa nagugutom.
Pero ang ginagawa ko sila muna ang inuuna ko. Pareho silang natawa. Pero ilang segundo lamang yon. Dahil sa simpleng biro na yon, lalong naunawaan ni Fred ang tunay na kalagayan ng matanda. Hindi pala niya inuuna ang mga aso dahil wala siyang pakialam sa sarili. Inuuna niya ang mga ito dahil alam niyang may bukas pa siya. Kahit mahirap, kahit gutom, kahit wala siyang kasiguraduhan. Bakit niyo po ginagawa ang lahat ng yan, Mang Cesar? Tumingin si Mang Cesar kay Fred. Kahit walang-wala ka na dito sa mundo, huwag mong isipin na wala ka ng kayang maibigay. Napayuko si Fred. Kaunting pagkain lang yan, Dagdag ng matanda. pero para sa isang nagugutom, tao man o hindi, malaking tulong yan. Hindi na nakasagot pa si Fred. Sa gabing iyon, habang pauwi siya, hindi pagkain ng laman ng isip niya, kung hindi isang matandang lalaki na halos wala ng pag-aari. Pero hindi pa rin nakakalimutang magbigay. Makalipas ang halos isang linggo, naging mas pamilyar na si Fred sa mga gawain ni Mang Cesar. Alam na niya kung anong oras ito dumarating sa karinderya. Alam na rin niya kung saan ito pumupunta kapag gabi na. At higit sa lahat, alam na niyang hindi basta-basta humihingi ang matanda. Pero isang gabi, may nangyaring nagpabago sa lahat. Aling Nena, nawawala po yung 3 order. Napalingon ang lahat. Galing yun sa kusina. Halatang nagmamadali ang isang batang katulong. Halatang nagmamadali ang isang binatang katulong. Anong nawawala? Tanong ni Aling Nena. Yung 3 balot po na ulam na inilagay ko rito kanina. Nandito lang po yun eh. Agad na nagkatinginan ng mga customer. May isa pang nagsalita. Baka kinuha ng matanda sa labas. Napatingin si Fred sa pintuan. Naroon si Mang Cesar. Nakaupo sa dati nitong karton. Tahimik. Kanina pa siya paikot-ikot dito, sabi ng isang customer. Baka nakita niyang walang tao sa counter. Hindi nagsalita si Fred, pero sa loob-loob niya, may biglang pagdududa. Alam niyang kumukuha si Mang Cesar ng mga pagkaing itatapon na sana. Papaano kung hindi lang tira ang kinuha nito? Lumabas si Aling Nena. Mang Cesar, Dahan-dahang tumingin ng matanda. may nakita po ba kayong 3 balot ng ulam dito? Umiling siya. Ay, wala. Wala naman akong nakita. Sigurado po kayo? Oo, sigurado ako. Natahimik ang paligid. May isang customer na bumulong. Baka naman itinago. Napatingin si Mang Cesar sa kanya. Hindi siya sumagot. Doon lumapit si Fred. Manong, saan po kayo nanggaling kanina? Kanina pa naman ako nandito. Hindi po ba kayo pumasok sa kusina? Umiling ang matanda. Hindi naman ako umaalis dito. May ilang segundo ng katahimikan. Sa pagkakataong iyon, hindi alam ni Fred kung ano ang paniniwalaan niya. Alam niyang gutom si Mang Cesar. Alam niyang nangungulekta ito ng mga tira-tirang pagkain. At alam niyang wala itong pera. Pero hindi ibig sabihin noon na ito ay magnanakaw. Ganun pa man, may maliit na bahagi sa isip ni Fred na nagtanong. Paano kung siya nga? Hindi niya napansin na nakatingin sa kanya si Mang Cesar. Hindi mo rin ba ako paniniwalaan, iho? Natigilan si Fred. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi naman po sa ganun. Ngumiti ng mapaitang matanda. Okay lang. Ayos lang yon, iho. Tumayo si Mang Cesar at kinuha ang kanyang lumang supot. Sanay na ako. Sandali, Manong. Pero naglakad na ito papalayo. Hindi na siya pinigilan pa ni Fred. Kinabukasan, dumating si Fred sa karinderya ng maaga. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo si Aling Nena sa isang mesa. May 3 balot ng ulam sa harapan niya. Fred, Bakit po, Aling Nena? natagpuan na yung nawawalang ulam.
Saan po? Sa kabilang mesa lang naman pala. Nahulog ata sa ilalim. Napakunot ang noo ni Fred. Hindi natin napansin kahapon. Natahimik si Fred. Biglang bumalik sa isip niya ang mukha ni Mang Cesar kagabi. Ang mga mata nitong tila sanay nang hindi paniwalaan. Ang simpleng salitang, Sanay na ako. lumabas kaagad si Fred. Hinanap niya ang matanda. Nakita niya ito sa eskinita. Nakaupo sa tabi ng mga aso. Manong, napalingon si Mang Cesar. Lumapit si Fred. Mang Cesar, sorry po ah. Hindi nagsalita ang matanda. Kasalanan ko po kasi nagduda rin po talaga ako sa inyo. Matagal bago sumagot si Mang Cesar. Wala yon, iho. Ayos lang. Hindi po okay yun. Napangiti ng kaunti ang matanda. Siguro sa susunod ay wag na lang muna kayong mangusga basta-basta. Napayuko si Fred. Opo. Umupo siya sa tabi nito. Ilang sandali silang parehong tahimik. Alam niyo po, Manong? Ano yon, iho? Akala ko dati pagkain lang ang kinukuha ninyo. Tumawa ng mahina ang matanda. Hindi lang pagkain ang kinukuha ko. Eh ano pa po? Tiwala. Napatingin si Fred. Kapag binigyan ako ng pagkain, ibig sabihin may taong naniwala na kailangan ko yon. Napangiti si Mang Cesar. Pero minsan, mas mahirap makuha ang tiwala kaysa pagkain. Tahimik si Fred. Sa araw na yon, may isang bagay siyang natutunan na hindi niya makakalimutan. Minsan, isang maling tingin lang ang kailangan para masaktan ng taong matagal nang nasasaktan. At simula noon, ipinangako ni Fred sa sarili na bago siya umusga ng isang tao, sisikapin muna niyang alamin ang kwentong hindi nakikita ng kanyang mga mata. Kinabukasan, maagang dumating si Fred sa karinderya ni Aling Nena. Hindi pa gaanong matao, pero abala na ang may-ari sa paghahanda ng mga ulam para sa tanghalian. Nanay Nena, tawag ni Fred. Aba, bakit iho? May kailangan ka? May tatanong lang po sana ako. Ano yon? Yung mga pagkain po ba na hindi na ibebenta sa gabi, itinatapon niyo po bang lahat? Napatingin si Aling Nena sa kanya. Hindi naman lahat. Bakit? Pwede po bang wag na lang pong itapon yung maayos pa? Naintindihan kaagad ni Aling Nena ang ibig niyang sabihin. Para ba kay Mang Cesar? Tumango si Fred. Sandaling nag-isip ang babae. Kung maayos pa at ligtas kainin, pwede naman. Pero hindi lahat ng taray pwedeng ibigay. Opo, yung maayos lang po sana. Mula noon, nagsimula silang magtabi ng mga pagkain hindi na ibebenta, ngunit pwede pa. Hindi ito malaking bagay para sa ibang tao, pero para kay Mang Cesar, malaking pagbabago iyon. Nang gabing yon, tinawag siya ni Aling Nena. Mang Cesar, ito, may pagkain dito. Kumain ka. Lumapit ang matanda. Para sa akin? Oo, pero hindi lahat sa'yo ha. May mga aso ka pa. Tama ako, hindi ba? Napangiti si Mang Cesar. Oo, meron akong mga asong inaalagaan. Kinuha niya ang supot. Maraming salamat sa iyo, Aling Nena. Ngunit bago siya umalis, tinawag siya ni Fred. Mang Cesar. Bakit, iho? May gusto po sana akong itanong. Ano yon? Bukod sa pangongolekta ng pagkain, may trabaho pa ba kayong kayang gawin? Napatawa si Mang Cesar. Marami. Talaga po? Marunong akong magkumpuni. Marunong akong magmaneho. Marunong din akong magkumpuni ng mga lumang gamit. Napatingin si Fred sa mga upuan ng karinderya. Ilang buwan nang maluwag ang isang monoblock na upuan. May isang kahoy na bangko rin na nanginginig kapag inuupuan. Manong,
Kaya niyo po bang ayusin yan? Sinuri ng matanda ang upuan. Kayang-kaya kong ayusin yan. Magkano po? Umiling si Mang Cesar. Wala, libre lang. Hindi po pwedeng libre, Mang Cesar. Napangiti si Fred. Pagkain na lang. Napangiti si Fred. Hindi po, trabaho po yan. Babayaran po namin. Kinabukasan, dala ni Fred ang ilang simpleng kagamitan. Umupo si Mang Cesar sa harap ng karinderya at nagsimulang magkumpuni. Hindi mabilis, hindi perpekto, pero halatang alam niya ang kanyang ginagawa. Habang nagtatrabaho, may ilang customer na napatingin. Marunong pala si Mang Cesar niyan, sabi ng isa. Hindi naman pala pulubi, sagot ng isa pa. Narinig yun ni Fred. Napatingin siya kay Mang Cesar. Tahimik lamang itong nagkakabit ng tornilyo. Makalipas ang halos 1 oras, maayos na ang upuan. Subukan mo, sabi ni Mang Cesar. Umupo si Fred. Mukhang matibay po ang pagkakagawa. Ang galing po. Ngumiti ang matanda. Sa totoo lang dati trabaho ko yan. Kung ano ang kaya kong ayusin ay inaayos ko. Mula noon, paminsan-minsan ay may ginagawa na si Mang Cesar sa karinderya. May upo ang inaayos, may mesa na nilalagyan ng tornilyo, may sirang estante na pinapatibay. Hindi malaki ang kinikita niya, pero may kinikita pa rin siya kahit papaano. At higit sa pera, unti-unti niyang nababawi ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Ang pakaramdam na may silbi pa siya. Isang gabi, habang kumakain silang dalawa sa labas, iniabot ni Fred ang bayad sa ginawa niyang trabaho. Konti lang po yan, Mang Cesar. Dadagdagan ko po sa susunod. Tinitigan niya ng matanda. Nako, maraming salamat sa iyo, iho. Para sa pagtatrabaho niyo po yan. Tahimik na ngumiti si Mang Cesar. Pagkatapos ay sinabi niya, mas masarap talaga ang pagkain kapag alam mong pinagtrabahuan mo at hindi hiningi lang. Napangiti si Fred. Opo. Tumingin si Mang Cesar sa mga asong nasa gilid ng kalsada. Bukas na bukas ay may pagkain na rin sila. Sigurado po yan. Natawa silang dalawa. At sa gabing iyon, naintindihan ni Fred ang isang bagay. May mga taong hindi nangangailangan ng awa. Kailangan lang nila ng pagkakataong maipakita na kaya pa nilang tumayo. Hindi biglang nagbago ang buhay ni Mang Cesar. Hindi siya yumaman. Hindi rin nawala agad ang lahat ng problema. Pero mula sa isang matandang nakaupo sa karton, unti-unti siyang naging isang taong may trabaho, may dignidad, at may dahilan para bumangon kinabukasan. At para kay Fred, yon ang tunay na tulong. Hindi ang habang buhay na pagbibigay, kung hindi ang pagtulong sa isang tao na muling makapagbigay para sa sarili niya. Lumipas ang ilang buwan. Hindi nakakaiba sa mga tao sa karinderya ang presensya ni Mang Cesar. Kung dati, siya ang matandang nakaupo sa labas at naghihintay ng mga tirang pagkain. Ngayon, ay madalas na siyang makikitang may tinatrabaho. Sapagkat hindi lamang ang karinderya ni Aling Nena ang kanyang pinagtatrabahuan. Sumasideline siya sa iba't ibang mga gawain. Dahil may mga nakakita kung gaano kapulido ang kanyang mga gawa. Ganun pa man, hindi pa rin malaki ang kinikita niya. Minsan kaunti lamang ang bayad. Minsan naman ay pagkain. Pero hindi na siya bastang nakaupo na lamang buong araw. May ginagawa na siya. May tinatrabaho na. At higit sa lahat, may dahilan na siyang bumangon tuwing umaga. Isang hapon, dumating si Fred sa karinderya. Magandang hapon po, Mang Cesar. Magandang hapon din sa iyo, iho. Napansin niyang hawak ni Mang Cesar ang isang maliit na supot ng dog food. Napangiti siya. Para po sa mga alaga niyo? Hindi ko naman sila pag-aari. Natatawang sagot ng matanda.
pero parang pamilya na rin ang turing ko sa kanila. Nagtawanan sila. Pagkatapos kumain ni Fred, sabay silang naglakad papunta sa eskinita. Naroon pa rin ang ilang mga aso, pero may isang bagay na nagbago. Wala na roon si Bantay. Ngumiti si Mang Cesar. May kumuha na sa kanya. May nag-ampun po. Oo. Napangiti si Fred. Maganda po yan. Oo nga eh. Maganda talaga sapagkat mas mapapabuti ang buhay niya. Tahimik silang nanood habang kumakain ng ibang aso. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Fred. Mang Cesar, naalala niyo po ba noong una kitang nakita? Oo. Bakit naman iho? Bakit mo na itanong? Mukha ba akong mas gwapo noon? Tumawa si Fred. Hindi naman po. Ano? Akala ko po kumukuha kayo ng pagkain para sa sarili nyo. Tama ka naman. Para rin naman sa sarili ko. Maya-maya ay naging seryoso ang matanda. Alam mo, Fred, hindi masamang mangailangan. Tumahimik ang binata. Ang masama, patuloy ni Mang Cesar, kapag inisip mong wala ka ng silbi dahil kailangan mong humingi. Napatingin siya sa mga aso. Matagal kong inisip na dahil wala na akong trabaho, wala na rin akong maibibigay, wala na akong kwentang tao. Pero meron po pala. Tumango si Mang Cesar. Tama, meron pa. Kinabukasan, may bagong matandang pulubi na nakaupo sa tapat ng karinderya. Tahimik, pagod, may hawak na maliit na supot. Nang makita yun ni Fred, saglit siyang natigilan. Naalala niya ang sarili niya noong una niyang makita si Mang Cesar. Pero ngayon, hindi na siya dumaan lang. Lumapit siya. Kuya, kumain na po kayo? Umiling ang matanda. Hindi pa ako kumakain, iho. Bumalik si Fred sa karinderya at kumuha ng isang mainit na pagkain. Pagbalik niya, iniabot niya yon. Eto po. Nang tanggapin yon ng matanda, napansin ni Fred na nakatingin sa kanya si Mang Cesar mula sa loob ng karinderya. Ngumiti ang matanda. Walang sinabi. Hindi na kailangan. Dahil naiintindihan na ni Fred. Minsan, hindi naman talaga pagkain ang ibinibigay ng isang tao sa kapwa niya. Pwede ring aral, pwedeng kabutihan, pwedeng pag-asa. At minsan, ang taong akala natin ay walang-wala, ang siyang unang nagtuturo sa atin kung papaanong maging tao. Si Mang Cesar ay hindi biglang naging mayaman. Hindi rin nawala lahat ng problema niya. Pero meron na siyang trabaho. May mga taong kumikilala sa kanya. May mga asong naghihintay sa kanya. At higit sa lahat, meron na siyang dignidad na hindi kailanman nawala. Sadyang matagal lamang na natabunan ng hirap. Habang pinapanood ni Fred si Mang Cesar na naglalakad palayo dala ang kanyang maliit na supot, napangiti siya. Dati, ang tingin niya rito ay isang pulubi. Ngayon, alam na niya ang totoo. Hindi lahat ng pulubi ay walang maibibigay. At hindi lahat ng taong maraming pera ay may pusong marunong magbigay. Minsan, ang pinakamayamang tao ay yung halos wala nang natitira para sa sarili. Pero marunong pa ring mag-iwan ng isang kagat para sa iba. Ang kwento ni Mang Cesar at Fred ay nagpapaalala sa atin na huwag tayong basta-bastang humusga sa isang tao base lamang sa kanyang itsura, kalagayan, o kung ano ang nakikita natin sa unang tingin. Bawat tao ay may kwentong hindi natin alam at mga laban na tahimik niyang pinagdaraanan. Ipinakita rin ni Mang Cesar na hindi nasusukat ang kabutihan sa dami ng meron tayo. Kahit siya mismo ay nakukutom at halos walang-wala, marunong pa rin siyang magbahagi sa mga asong nangangailangan sa kanya. Samantala, natutunan ni Fred na ang tunay na pagtulong ay hindi lamang pagbibigay ng pagkain o pera. Minsan, ang pinakamahalagang tulong
ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na muling makabangon, makapagtrabaho at maibalik ang kanyang tiwala sa sarili. Sa huli, ang pinakamahalagang mensahe ng kwento ay huwag mong husgahan ng taong mababa ang kalagayan dahil maaaring mas mataas pa ang kanyang puso kesa sa taong maraming tinataglay. At tandaan, hindi kailangang maging mayaman para maging mapagbigay. Minsan, sapat nang maibahagi mo ang kaunting meron ka. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.